Dear Kuya Poy, ako po si Kenneth, 26 years old, mula sa Navotas. Kakaibang storya ang ibabahagi ko sa huling araw ng taon sakaling ito nga po ang mapili ninyo bilang kwento. Kuya Poy, alam kong mali ito, pero siguro dahil mahal ko talaga ang taong nagpapaligaya at nagpapaiyak sa akin, ay nagawa ko ang isang malaking pagkakamali sa mata ng Diyos. Mayroon po akong kasintahan. Jane ang pangalan niya. 33 years old pero ang relasyon po namin ay hindi normal katulad ng sa iba. Kuya Poy, ang girlfriend ko ay may asawa na. At kahit mahirap para sa akin ay tinanggap ko po na ako ay isang lalaking kabit dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Siguro nabulagan din ako sa sinabi sa akin ni Jane na labis-labis at puro ang pagmamahal niya para sa akin. Idagdag pa na wala na itong nararamdaman pa para sa kanyang asawa. Aminado ako, sa unang mga buwan ng aming relasyon ni Jane ay napakasaya talaga. Ang pakiramdam kapag kami magkasama. Halos araw-araw ay nauubos ang oras namin ka-chat, sa tawagan o ano pa mang paraan ng komunikasyon kahit pa nga kasama niya ang kanyang mister. Bukod sa tawag at chat, Kuya Poy, once a week ay nagkikita kami ni Jane. Akala ko, Kuya Poy, ang ganitong klase ng relasyon ay magpapatuloy. Para bang sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Hindi na siya madalas na mag-chat sa akin, kumbaga ay tumamlay itong si Jane. Napawi naman ang pag-aalala kong yun dahil ang sabi naman niya ay tutok lamang daw siya sa kanilang negosyo. Kaya may mga pagkakataon na nawawalan daw siya ng oras para sa akin. Akala ko, Kuya Poy, ay yun lang ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Jane. Lumipas pa kasi ang mga linggo at mga buwan, imbis na maliwanagan ay lalo pang parang lumabo ang relasyon naming dalawa. Gustuhin ko mang kausapin si Jane para maunawaan ko at kung bakit niya nga ito ginagawa sa akin ay natatakot na ba ako na baka isipin niya na masyado na akong nagiging demanding at sa takot ko rin na baka iwanan niya ako. Oo, aaminin ko na sa tuwing magkasama kami ni Jane ay ramdam kong mahal na mahal niya ako, Kuya Poy. Pero kasi sa tuwing hindi ko na siya kasama, parang wala na ako sa buhay niya. Hirap na hirap tuloy ang kalooban ko. Mahal na mahal ko po si Jane. Kay Jane ko lang naramdaman ang ganitong klase ng pagmamahal at parang ikamamatay ko ang kanyang kawalan. Pero sa tuwing iniisip kong wala na akong silbi sa paningin at relasyon namin, ay lalo lamang akong nasasaktan. Sana po ay matulungan ninyo ako, Kuya Poy. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Kenneth. Tulong na hinihintay mo, Kenneth, para maisalba ang inyong relasyon, wala kang aasahan sa akin. Pero tulong para magbago at talikuran mo na ang kahibangan nyong dalawa. Sige, tutulungan ka namin. Sa totoo lang, sa ngayon, no, ipapaliwanag ko sa iyo, Kenneth, nagigil ka kasi nga hindi pa kayo nahuhuli. Okay? Malaking gulo yan kapag kayo ay nabisto at naiskandalo, lalong-lalo na may chance ka pang makulong. Hindi lang ikaw, parehas kayo. Naisip mo na ba yung mga bagay na ito? Kung hindi pa, ikaw na mismo ang manakot sa sarili mo, Kenneth. Ganyang kalala ang pwedeng mangyari sa'yo. Kasal si Jane sa kanyang asawa at pwedeng ganito ang mangyari sa inyo, no? Ganyan ang pahirap. Is it worth it? At ito pa, alam mo, mas masarap kasing mas masarap na gamitin ang isang bagay o halimbawa na lang ang isang sapatos na gustong-gusto mo. Dahil alam mong ikaw lang ang nag-e-enjoy. Ikaw, enjoy ka ba na nakikigamit ng pag-aari na ng iba? Nakikiimot ka lang na para bang wala kang karapatan o wala kang kakayanan na magkaroon ng sarili mo? Yung para sa iyo lang, exclusively. Okay? Yung pagmamahal na ganoon. O isa pa, hindi ligtas yung pakikigamit ng mga bagay na hiram lang sa ibang tao. O sabi ko kanina, sapatos, pwede ka magkaalipungan, nakakahawa yan. O kaya naman, kapag ka ikaw ang nagpagamit ng sapatos sa iba, delikado yan, baka masira pa. 'Di ba? Pero ito na nga, bagay pa lang ang pinag-uusapan natin, delikado na.
Lalo na kapag tao ang pag-uusapan natin. Lalong dumadami, lalong dumudumi. Lalong dumadami gumagamit, lalong dumudumi. Hindi mo siya mahal, thrilling lang. You're just in for the thrill. Yan ang ipaliliwanag ko sa iyo, Kenneth. Pero isipin mo, kapag nahuli kayo, yan ang delikado. Baka dyan ka na rin. Baka ikaw na mismo ang lumayo dito kay Jane. Hayaan mo na siya. Nagawa na at nangyari na ang hindi dapat mangyari, ihingi mo na ng tawad yan, magbago ka na, maghanap ka ng espesyal na babae na makakarelasyon, na mamahalin mo ng buong buo at ikaw rin ay mamahalin ng pabalik ng walang pagtatago. Yun ang hanapin mo sa buhay na to. Dear Kuya Poy,